Kung titingnan po natin ang ating buhay, mapalad po tayo kasi meron po tayong, sabihin niyo po, time. Ayan. Totoo po ba may oras po kayo? Amen. Pag wala na po kayong oras, baka nandun na po kayo sa ibang lugar. Tama po ba? Pero dahil tayo may time, ay pare-parehas po tayo ng oras, wala po tayo dahilan sa ating Panginoon. Tama po ba? At meron din po tayong salitang, sabihin niyo po, change. Ayan. Meron kang time, meron kang change. Kaya, anuman ang sitwasyon natin sa ating buhay, pwede pong mabago. Tama po ba? Nasa sa atin na pong desisyon, pagpili kung papaano po natin gagamitin ang ating oras para magkaroon ng malaking pagbabago ang ating buhay. Tama po ba? Kaya makikita po natin ang mundo pong ito ay pa-evolve ng pa-evolve o pabago ng pabago. Yung dati na ikukwento ng mga may edad na noon, nung panahon nila ay ganun ang kalalagayan. At tayo naman sa kasalukuyan, pag tayo naman po ang umidad na, yung next generation na makakapakinig naman ng salitang yon na noon, ang mga kabataan noon ay mababait, magagalang, mabubuti at masunurin. Pero tinitingnan nila yung kabataan ngayon ay kakaiba na ang kanilang karakter. Pero makikita po natin, napakahalaga ng salitang development. Sabihin niyo po, development. Yan. Kaya makikita po natin, lahat ay nadidevelop, umaayos, nag-grow, at syempre going to maturity. Napakahalaga. Kaya itong ating pinag-aaralan, napakahalaga po niyan yung tema po na yan, go and make disciples. Why? Diyan po madidevelop ang buhay ng isang tao kung saan pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, at paayos ng paayos. Kaya nga kanina sa prayer gathering, kung napakinggan po natin, na dati kang ganito pero nababago. Tama po ba? That is development. Na kung saan nais ng Diyos, sa title na ibinigay niya sa atin para tayo matuto sa araw na ito, ang title na ating pag-uusapan ay Disciple Development. Yun po, ganun po kahalaga ang itinuturo ng ating Panginoon. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Kaya makikita po natin, hindi nananatili sa isang lugar ang sitwasyon. May time, nag-i-evolve, nag-change. Kaya makikita po natin, napakahalaga ng title na ating pinag-uusapan na kung saan dito natin maunawaan bakit wala pa tayong maraming new friend. Bakit hindi pa lumalago ang isang church. At marami pa tayong hinahangad, dinanais, pero kailangan ng salitang development. Kaya nga makikita po natin, ang isang nanay, pagka siya ay preggy o pregnant po siya, merong isang nangyayari sa kanyang katawan, sa loob ng kanyang sinapupunan, na merong isang baby na nadidevelop doon sa kanya, within 9 months, ito ay lalabas sa mundo. Tama po ba? Amen. Na hindi agad baby, kundi dinidevelop siya ng Panginoon doon in a miracle way na kung saan ang development niya ay to produce a new baby. Nakikita niyo po ba? Kaya makikita po natin kahit ang mga technology ay kailangan pang i-develop at i-develop at i-develop. Tama po ba? Noon ang ilaw ay pwedeng lampara o pwedeng nagpapasindi lang sila ng apoy para magkaroon ng liwanag. Pero ngayon, iba't ibang liwanag na po. Tama po ba? Makikita po natin, gumagamit na rin ng mga solar at marami pang iba. At kahit ang cellphone po natin ginagamit, sa katagalan ay nagiging high-tech o talagang yung technology niya ay nagiging advanced. Sa isang pindot mo lang, nakakausap mo na ang isang tao. Sa isang pindot mo lang, yung isang mensahe na dating napakatagal, ngayon saglit lang. In a second, ay nandun na sa iyong kausap. Kaya napakahalaga ng salitang development. Tayo bilang tao, nais ni Lord, ma-develop din po tayo. Amen. Na hindi tayo manatili sa ating kalalagayan na kung ano man ang sitwasyon natin sa buhay, tayo man ay
nakikita natin parang walang pag-asa, pero sa Panginoon, yan salita po na yan, ay makikita po natin na tayo po ay madidevelop at talagang magkakaroon ng development sa ating buhay. Handa na po ba kayo? Kung handa na po kayo, dapat may notebook po kayo, may ballpen po kayo. At napakahalaga po natin na itong ating pag-uusapan dahil ito po ay ikabubuti po at ikalalago po natin. Sabi sa Aklat ng Roma, Kapitulo 10, talatang 14 hanggang 15, ay ganito po ang ating mababasa. Ngunit, paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan? Tungkol sa Kanya, paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral? At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Ayon sa nasusulat, ayon sa nasusulat o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Tayo po'y sa mandaling yumukod, tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, salamat po sa oras na ito. Alam po namin kahit sa iyong paglikha, sa pamagitan ng iyong makapangyarihan salita, sa kawalan, nagkaroon ng development nang ikaw ay magbuka ng mga labi na sinabi mo na magkaroon ng anyo ang mundong ito. Nagkaroon ng langit, nagkaroon ng lupa. Hanggang sa magkaroon ng liwanag, ng dilim, at nagkaroon ng maraming halaman, isda, hayop. Hanggang sa likhain mo ang iyong obra maestra mula sa alabok. Nilikha mo ang unang tao, si Eva at si Adan. Hanggang sa mangyari ang pagdami at paglago ng mga tao sa mundo kong ito sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Kaya naman narito po kami, Panginoon, sa title na ibinigay niyo po. Turuan niyo po kami sa pamamagitan ng iyong makapangyarihan salita na sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Maunawaan po namin na magkakaroon po ng malaking development ang aming mga buhay. Dahil hindi mo hayaan na kami manatili sa abang kalalagayan, kundi kami iyong pagpapalain, ipakakaingatan at pagtatagumpayin sa aming mga buhay. Lord, salamat sa iyong mga anak na ito na makakapakinig na iyong mensahe ng iyong salita. Minsan pa, buksan niyo po ang kanilang mga spiritual na mata, spiritual na pandinig, upang hindi mangyari sa kanila ang sinasabi namin pa sa Kristo na may paningin ay tumingin at kung may pakinig ay makinig. Hindi sila makaunawa dahil ang kanilang matang espiritual ay bulag. Ang kanilang espiritual na pandinig ay bingi. Kaya naman sa pamagitan ng banal na dugo ng sa Kristo at sa tulong ng banal na Espiritu, Lord, anuman ang tangka at gawa ng kaaway ng Satanas, sinasansala namin at itinataboy sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng lupa. Upang sa gayon, magkaroon sila ng knowledge, ng wisdom, talent, skills, habang sila'y nakikinig ng iyong makapangyarihan salita. Upang anuman ang kanilang mga dalahing kabigatan, problema, suliranin sa buhay, lahat ito'y magkaroon ng solusyon sa pamagitan ng iyong makapangyarihan salita. Minsan pa, Ama, patunayan niyo po sa aming kalagitnaan na kayo ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na buhay, Diyos ng himala, Diyos ng pagpapala, Diyos ng kagalingan, at Diyos na makagagawa ng mga imposible sa posibleng bagay. Minsan pa, sa iyo ang parangal, papurit pa salamat. In Jesus' name, Amen. Sabihin po natin sa ating Panginoon, pagpapalain ako ni Lord. Ayan. Minsan pa, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Ayan. Napakahalaga po niyan, yung ating pinag-aaralan. Kaya kung ating pong nanamnamin ang sinulat ni Apostol Pablo, ang problema po ng panahon po na yon, ang katanungan ay merong mga nangangaral pero meron ding hindi naniniwala sa salita ng ating Panginoon.
Kahit sa panahon po natin, kahit po tayo ay nagseshare ng salita ng Diyos, ay meron pong hindi naniniwala. Pero ang pinaka dapat maging pundasyon ng ating buhay ay walang iba kundi salita ng Diyos. Tanungin nyo nga po ang katabi nyo, naniniwala ka ba sa salita ng Diyos? Napakahalaga po nitong ating pag-uusapan. Kasi kung hindi po tayo naniniwala sa salita ng Panginoon, tayo na po ang pinakakaawa-awa, kaaba-aba na kalalagayan sa buhay na ito. Why? Kasi ang salita ng Diyos ay siya ang pamantayan para mahubog ang ating buhay, para ma-develop. Kaya kung ready na po kayo sa talatang ating binasa, ang unang mensahe ng Panginoon, sabi po dun sa verse 4, ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Totoo po o totoo? Totoo po yun. Kitang-kita na po ni Pablo na yung mga tao that time, walang tamang relasyon sa Panginoon. Wala. Andun po tayo sa verse 14a. Sabi doon, ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Malaki pong problema po ng tao yan. Walang faith sa Panginoon. Pagka sinabing walang faith, yung paniniwala nila, maaaring sila ay naniniwala, ang Diyos nila ay araw. Ang Diyos nila ay hangin. Ang Diyos nila ay pera, ginto, o kung ano pa mang bagay. Ang Diyos nila ay halaman, isda, hayop, o kung ano pa man. O maaring ito ay isang kahoy na inanyuan. Pero, sino ang dapat nating sampalatayanan? Sabi nga, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tama? Kaya sabi sa John 3:16, na memorize at gasgas na, sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, napakahalaga po ng pananampalataya. Kaya lang, papaano po magkakaroon ng tao ng pananampalataya? Una, makita po natin na dapat mayroong mga lingkod ng Diyos na nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Number 1, na message ni Lord dapat may nagwiwin. Ayan. Totoo po ba yan? Yan ang dapat ginagawa ng mga leaders, ng mga disciples. Kaya nga lang, kung walang disciples, sino po ang gaganap? Nakuha niyo po? Ang sarap magpasalamat sa Panginoon kapag ka meron kang salitang win. Tama po ba? Ano Tagalog ng win? Bahala kayo, di ba? Ang sarap. Example, naglaro ka ng chess. Panalo ka. Ang tawag ay win. Ang sarap magpasalamat at masarap sa pakiramdam. Tama po ba? Eh papaano kung yung salitang win na yan ay ginagawa mo para sa kalooban ng Panginoon at para sa glory ni Lord? Kasi nga, maraming tao ngayon ay walang pananampalataya ayon sa salita ng Panginoon. Paano sila makakapanampalataya? Eh de dapat ma-win po sila. Kaya lang, madaling mag-win o mahirap? Diba? Parang madaling mahirap. Parang mahirap na madali. Alam niyo po, ang salitang win ay napakahalaga. Kaya nga, kapag ang pastor, ang isang cell leader, isang primary 12, hindi po alam yan, may hirapan po siyang lumago. May hirapan po siyang ma-develop. Bakit ba ang title na binigay sa atin ng Panginoon ay Disciple Development? Kasi, una na ginagawa sa atin ng Panginoon, pagka ikaw ay gaganap sa pag-win, mapalag ka. Kasi dinedevelop, una, ay ang pagkatao mo. Ang karakter mo. Ang attitude natin po. Ang ating behavior. Mahihirapan kang mag-win, maghihirapan mong magawa ang pag-win kung ang ating ugali ay tulad pa rin ng dati. Tama po ba? Kaya, ninanais ng Panginoon na bago mo magawa yan, ay ma-develop ang iyong karakter, ang iyong attitude. Para maunawaan po natin lalo kung ano ang kahulugan ng win, sabi doon, to gather
the harvest. Baba po yan. To gather the harvest. Mas maganda isulat nyo po yan para hindi nyo po malimutan. Kasi si Satan, pag hindi nyo po naisulat po yan, nanakawin niya po sa inyo yan. To gather the harvest. Napakahalaga po, amen po ba? Kaya lang, papaano po natin maigagather ang harvest? Inuulit ko po, nangangailangan po ng salitang win. Win. Kasi po, ang kalalagayan po ng ating mga iwiwin ay walang pananampalataya ayon doon sa salita na isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Pag ang tao ay walang pananampalataya, tingnan na po natin ang kanilang kalalagayan. Ano kanilang kalalagayan? Maayos o mabuti? Maayos o hindi mabuti? Hindi mabuti. Makikita na po natin ang kanilang kalalagayan tulad din ng kalalagayan din po natin dati. Ang tanongin nyo nga po katabi nyo, may pananampalataya ka na ba talaga? Eh paano kung wala pa? Eh baka wala ka pa sa stage po na yan na ikaw talaga ay na-win para sa Panginoon. Nakikita nyo po? Kaya kung tayo po ay nandyan na, ano gagawin po natin? Iminamandato tayo ng Panginoon, isa po tayo dyan na igagather na po tayo ng ating Panginoon. Kaya makikita na po ang iyong buhay saan? Doon sa cell group, sa Sunday celebration, at sa mga gawain na kung saan doon ka uhugugin, palalaguin ng ating Panginoon. Kaya nga po makikita po natin yung ating sarili sa nakaraan, dumaan po tayo dyan. Hindi po pwedeng hindi. Maaaring may taong ginamit ang Panginoon. Tama po ba? Katulad ni Apostol Pablo, ginamit po siya sa mga taga-Roma para mawin. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa kanyang salita, siya ay nag-aala Hudyo, nag-aala Pariseo, para ano? Para maabot yung mga tao na yon. At nag-aala Hintil siya para lang maabot, mawin ang mga tao na yon para sa Panginoon. Pero hindi naman tayo makikisama. Tama po ba? Pwede tayo makisama, pero hindi tayo pwedeng makisama. Sabi nga ni Sister April kanina, saan man tayo naroon, tayo ang maka-impluwensya, hindi tayo ang ma-impluwensyahan. Yan ang salitang win. Napakahalaga po niya, nakala lang po natin baliwala. Ang tanong, how can you win your husband? How can you win your daughter and sons? Di po ba? Hindi po biro po yan. Kaya nga makikita po natin, kapitbahay natin, pagka ito ay ating kaaway, ang tanong, how can you win your neighbor? Nakikita niyo na po ba? Kaya lang kung hindi nahubog ang ating attitude, behavior, character, mahihirapan po tayong gampanan po yan. Kaya nga, sabihin nyo po sa katabi nyo, dapat ma-develop ka. Tama po ba? Eh, minsan kaya pala hindi tayo makapag-win, eh baka tayo yung kailangan pang ayusin ng ating Panginoon. Tama po ba? Lalo na pagka tayo ay hahawak na ng ministry, at tayo ay magiging leader na, ay dapat makita po natin, ako ba talaga ay nabago? Na-develop ba talaga ang aking pagkatao? Kasi ang ating pinag-uusapan, kung ikaw ay talagang disciple, dapat ma-develop ka. Amen. Hindi mananatili ka doon sa dati mong kalalagayan. According to 2 Corinthians 5:17, ano ang laman noon? Ang lahat ng nakipag-isa sa ating panahon sa Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago na. Kasi nga, nawin na po tayo ng ating Panginoon Jesus. 2,000 taon na kalilipas, wala siyang ibang pakay sa mundong ito, kundi to win. Ang una niyang iniwin ay ang kanyang 12 disipulo para magpalaganap ng gampanin na iwiwin ang lahat ng tao sa mundo na hindi papuntang impyerno, kundi papuntang langit. Kaya napakahalaga ng salitang tuwin. Kung hindi natin maiwin ang mga hindi nananampalataya, saan sila papunta? Inferno.
Yan po ang reminder ng ating Panginoon. E papaano kung isa sa ating kapamilya ang hindi pa natin nawiwin? Imagine na po natin ang kanilang kalalagayan. Tayo po ang nakakakita. Tayo po ang nakakaalam ng mabuti para sa kanila. Kaya nga, ipinapakita ko sa aking pamilya na napakahalaga ng Panginoon sa buhay ng tao. Na kung saan ang Panginoon ginampanan na nila ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo ang kanilang gampanin para ang tao ay mawin. Imagine ang Panginoon sa Kristo mula sa langit, sinugo ng Ama, papuntang mundo, para lang ano? Para i-win ang mga tao na papuntang impyerno, pumuntang langit. Nakikita na po ba natin? Kaya nga, yung habag at pag-ibig ng Diyos ay mararanasan po natin at atin ding ibabahagi sa iba para sila ay mawin. Kaya lang kung tayo po ay leader na, disciple na at hindi po natin gagampanan yan, sabihin niyo po sa katabi niyo, gampanan mo na. Bago maging huli po ang lahat, dapat matutunan po natin how to win. Nangangailangan po ng plano at strategy po yan. Hindi po ganon kasimple. Pag sinabing win, meron kang plano at strategy how to win the new friend. Tama po ba? Dapat talaga makita ng iyong iwiwin, gagawan mo siya ng isang strategy and planning na kung saan nakikita niya na kapag in-invite mo siya, hindi na siya mahihirapan, hindi ka na mahihirapan na dalhin siya sa harapan ng ating Panginoon. Nakikita niyo po ba yon? Kaya nga makikita po natin ngayon, oo nga no, tama ang sinasabi ni Brother Benji, papaano pamilya ko? Tanong nyo nga po sa sarili nyo, papaano pamilya ko? Ako andito, sila. Tama po ba? Kaya ipinapakita sa atin ng Panginoon ngayon, hindi aksidente, plano ng Diyos. Gustong palaguin ng JCLM Sukol ng Panginoon. Kaya lang, kung walang gaganap sa salitang tuwin, ay hindi po mangyayari. Kahit manalangin po tayo ng manalangin sa Panginoon, Lord, palaguin niyo po kami. Ang isasabihin sa inyo ni Lord, ano ginagawa mo? Sabihin niyo po sa katabi niyo, ano ginagawa mo? Diba? Ayan na, ibinibigay po sa atin ng Panginoon na tayo ay mag-win. Pagka sinabing mag-win, ano daw? To gather the harvest. Totoo po ba na madaling mag-imbita? Sabihin po sa katabi niyo, ibuka mo lang ang labi mo, madidinig na niya. Tama po ba? Mas madali pa nga mag-imbita sa mga handaan. Tama po ba? Pagka sinabing kainan, napakabilis ng tao na dumalo. Pero pagka iimbitahan mo na sa church, madali, mahirap. Maraming dahilan. Tama po ba? Madidinig po natin napakaraming dahilan. Why? Kasi si Satanas hindi papayag na ang isang tao ay madali mong madala sa Panginoon. Yan po yan. Kaya kapag ka sinabing tuwin, ang gagawin mo dyan, ang tatrabahuhin mo dyan, ang isang tao, isang kaluluwa, ay dadalhin mo sa Panginoon. Kaya nga po maraming hirap na hirap po dyan. Kaya lang, kung alam mo ang dapat gawin dyan, hindi ka na mahihirapan. Kung ikaw ay takot, nahihiya na mag-win, tingnan po natin sarili, baka hindi pa po nadidevelop ang ating pagkatao. Nakukuha o nakukuha? Kasi nga po, una, kaya ka hindi nadidevelop at hindi mo nagagawa yan, una, kulang ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Pangalawa, kulang ka sa panalangin. Pangatlo, kulang ka sa pakikipagrelasyon sa Panginoon. Nag-worship ka ngayon, baka hindi mo malang naitaas ang iyong kamay. Baka hindi mo malang naipalakpak ang iyong mga kamay.
Kaya makikita po natin, napakahalaga po niyan. Ang ating mga sarili ay dadaan at dadaan po dyan. Hindi po pwedeng hindi po. Ang nakikita ko po dyan, hanggat wala ka dyan sa stage po na yan, ikaw ay patay. Diba? Nakikita niyo po ba yun? Patay. Patay. Kaya yung mga hindi pa nawiwin sa Panginoon, ang kalalagayan nila ay dead. Patay. Ngayon, meron nang nawin. Nabuhay. Pwede bang mamatay uli? Malamang. Physical baby, ipinanganak, pag hindi mo yan pinakain, magkakasakit, mamamatay. Tama? Ganon din sa ating spiritual. Kapag ka ikaw ay nawin at naipanganak ka sa spiritual, sabi ni Jesus kay Nicodemo, pwede din magkasakit, mamatay. Ano pagkain ng spiritual? Salita ng Panginoon. Tama po ba? Ngayon, pagka ang tao wala nang napakinggan na salita ng Diyos, mamamatay. Hindi physical, pero spiritual death. Kaya nga sabi salita ng Diyos, sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, nagkakaroon ng pananampalataya ang tao. Ang pananampalataya ay simbolo ng buhay na kung saan ito ang relasyon mo sa Diyos. Kuha o kuha. Baka hanggang ngayon wala ka pang pananampalataya sa Diyos, kaya pag spiritual na pinag-usapan, wala sa iyong halaga. Wala sa iyong kwenta. Na kaya mo ipagpalit ang araw ng cell group, ang araw ng Sunday celebration, ang mentoring, at lahat ng gawain sa Panginoon, maging prayer work, prayer gathering. Pero pag ikaw ay talagang meron lang relasyon sa Diyos, lahat ng gawain sa Panginoon, panghihinayangan mo na. Yun po ang truth. Pero hanggat hindi mo nararamdaman, nararanasan ang mga bagay po na yon, dapat makita po natin ang ating sarili na tayo dumaan dyan at dapat dumaan dyan para kaya natin gawin po yung bagay niya. Hindi po natin magagawa na mag-win kung hindi ka na-win. Tama po ba? Yun ang truth. Kaya nga inuulit ko po, kaya ang mga Israel ay takot lumusob sa kanilang mga kaaway kasi sila ay merong mga bad attitude. Sabi ni Lord, alam nyo, kaya hindi kayo makalusob at tuwing lulusob kayo, ay walang nangyayari at talo kayo, at talo kayo, at talo kayo, kasi kayo mismo ang dapat unang mamatay. Why? Dahil sa kanilang pagsuway at paggawa ng kasalanan sa harap ng Diyos. Totoo po ba hindi kayang gumawa ng tao na mag-win sa Panginoon kung siya ay nasa kasalanan pa? Amen. Malamang. Kasi dapat siya pa ang i-win sa Panginoon dahil siya ay nasa abang kalalagayan. I hope and I pray na nagkakaintindihan po tayo. Bakit po tayo mag-win? Nakuha niyo po ba? Bakit po ginawa ng ating Panginoong Kristo po yan? Bakit ginawa ng Apostol Pablo? Bakit ginawa ng 12 disipulo? Kasi nga po, maraming tao ang mapapahamak. Kung hindi po, mangyayari po yan. Kaya ipinahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma na kung saan, sabi niya po, ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayan? Sino dapat sampalatayanan? Ang Panginoong Jesus na namatay at muling nabuhay. Wala tayong ibang ipapahayag sa ating kapwa kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Tama po ba o tama? Hindi ang ating sarili lang, kundi ang ipapakilala po natin sa kanila ay ang Panginoong Jesus na nagsakripisyo at nag-alay ng buhay para tayo ay i-win sa mundong ito. Tama po ba? Ikalawa, sabi po doon sa pagpapatuloy na ating pag-aaralan, sabi doon, paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan? Ay, matindi po lalo po yun.
Ikalawa, sabi po doon, ay to consolidate. Ayan. Napakahalaga po niyan. Na kung saan, ang mahalaga po ay maintindihan po natin na after winning, ang ginawa ng ating Panginoon Kristo ay ikinonsolidate ang kanyang naigather. Sino naigather niya? Yung kanyang 12 disciples. Napakahalaga po niyan. At ang puso ng ating Panginoon ay nasa consolidation. Bakit may consolidation? Kasi yung iyong naiwin ay iyong pangangalagaan. Iyong palulusugin at babantayan, mamahalin. At makikita po natin, ito po ang ginagawa ng mga cell leaders doon sa mga new cell members na kung saan ay talagang kailangang ma-consolidate. Kung ang bagong panganak nga ay mayroong newborn screening. At tinuturukan siya ng mga pampatibay ng kanyang katawan. Iyan po ang ginagawa sa consolidation. Meron pong 4 topics po dyan na napakahalaga para ma-consolidate po ang isang tao, ang isang kaluluwa. Una ay ang assurance of salvation. Ang pangalawa ay word o ang salita ng Diyos. Pangatlo po ay encounter kay Lord. Pang-apat po ay cell group. At makikita po natin, pagka po dumaan po ang tao sa consolidation, bababa po yung hashtag na to preserve the harvest. Wala na pong mawawala sa ating mawiwin kung ang isang leader o isang disciple ay gagampanan ang dapat niyang gampanan. How to preserve the harvest? Kung titingnan po natin ang palay, mula sa pagkakatanim, may hinog, aanihin, ilalagay sa sako, at ilalagay sa bodega, na pipreserve. Tama po ba? At kung ito ay asin, makikita natin in the process, makikita ng may-ari ng asinan, na pwede na siya ding ilagay sa isang lalagyan at dadalhin sa preservation. Napakahalaga po ng salitang preserve. Ngayon, pagka hindi ka na-preserve, ano mangyayari? Sabihin niyo po sa katabi niyo, baka mabulok ka. Diba? Minsan nakala ng tao, ang katawan lang ang nabubulok. Hindi po. May mga spiritual din pong bulok. Na kung saan, pagka sinabing bulok, walang pakinabang. Sabihin niyo po, walang pakinabang. Hindi niya magagawa, hindi niya magagampanan ang kalooban ng Diyos. Why? Kasi nga po, hindi po siya na-preserve. Ang Panginoon Kristo, sinigurado niya, within 3.5 years na kanyang pag-ministry o pag-ministeryo sa kanyang 12 disipulo, na-preserve niya po ang mga ito. Bagamat may si Pedro ay ikinaila ang ating Panginoon Jesus, bagamat si Tomas ay tamang duda, at marami pang mga disipulo, ang karakter ay hindi pa ganun kaayos, pero alam niyo po, nakita ng Panginoon Jesus, pwede na po silang bitiwan sa mundong ito para gampanan ang kalooban ng Panginoon na mag-win at mag-consolidate. Yan po ang mahalaga. Ano po sabi po doon? Sabi po doon, paano silang mananampalataya kung wala silang mapapakinggan tungkol sa Kanya? Tungkol daw ang sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga sa consolidation, walang iba tayo papahayag dyan, kundi ang ating Panginoon Kristo. Nakuha niyo po ba? Kaya mananampalataya lang ang isang tao kung sila ay may mapapakinggan. Papaano kung sarado lagi ang bibig ng leader, ng cell leader? Magsa-cell group, naintindihan niyo po ba? Ay, hindi po pwede po. Talagang dapat po ay ibubuka po natin ang ating mga labi na kung saan ipapahayag po natin. Kung wala sila napapakinggan, paano sila mananampalataya? Tama po ba? Kasi sabi po doon, sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, nagkakaroon ng pananampalataya ang tao. Sa totoo lang, pag sinabi sa yung Sister Mary Ann, yayaman ka. Nadinig mo
Eh, ang tanong, naniwala ka ba? Kung naniwala ka, mangyayari o mangyayari? Malamang baka kumilos ka ayon doon sa napakinggan mo. Yayaman daw ako. Sige, tutulog ako maghapon. Yayaman ako sa panaginip lang pala. Nakuha niyo po? Lalaguan church. Napakinggan natin, lalago. Eh, walang ginawa. Lalago o lalago? Malamang. Hindi. Kasi nga po, yung napakinggan ay hindi nagkatawan tao. Yan po ang salita ng Diyos. Dapat ang salita ng Diyos ay hindi lang mapakinggan, kundi magkatawan tao po. Amen. Doon makikita na na-preserve ang isang harvest. Ito po, iba na po ang stage po niyan. Ito po ay tumatatag at tumitibay na po siya dyan. Ang tingin ko po dito, hindi na siya baby spiritual. Nasa childhood spiritual na po siya. Maaaring pwede na siya naglalaro, nagtatatakbo na po yan. At makikita natin, possible na pwede nang ma-develop yung kanyang spiritual na buhay. Totoo po ba na ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang? Ang ibig sabihin na ang tao ay hindi nabubuhay sa katawan lang. Tayo may kaluluwa at may espiritu na binuhay ang Diyos. Dati patay, yun ang sinasabi ko po, dati patay pero ngayon ay buhay. Pag ikaw nakakaranas na ng presensya ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos, ng himala ng Diyos, ang iyong spirit ay meron ng ugnayan sa ating Panginoon. Pero yung dumadalo ka rito, parang hindi mo lang naranasan yung presensya ni Lord, ay magtanong po tayo, Lord, paano po kita mararanasan? Yun po yun. Kaya nga yung iba, wag po kayo magtaka pagka, kahit hindi pa sinasabi ng worship leader na itaas natin lang ating mga kamay, itinataas na niya, simbolo yun na gusto niyang maranasan ang presensya ng Diyos. Yung bumubuka yung kanyang mga labi na umaawit sa Panginoon, gusto niyang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. At talagang ginagawa niya ang lahat ng bagay para ma-experience ang Lord, ang himala ng Diyos ang kanyang iniintay sa Panginoon. Kaya ngayon, maunawaan po natin, napakahalaga po ng consolidation. Kaya lang, kung tayo ay mga disipulo na at tayo ay cell leader na hindi natin alam kung paano mag-win, paano mag-consolidate, ay hindi nga po tayo lalago sa ating cell group. Kasi yung isang ibibigay sa iyo ng Panginoon, hindi mo mapapangalagaan. Hindi ka pa magiging karapat-dapat at hindi ka magiging tapat sa ipagkakatiwala sa iyo ng Panginoon. Tanungin nyo nga po katabi nyo, handa ka na ba? Wala din pagkakaiba ang kaluluwa sa kayamanan. Kung ang kayamanan, pag ibinigay sa iyo ni Lord, ay hindi mo mapapangalagaan, ano mangyayari? Mawawala. Masasayang. Ganun din po ang kaluluwa na ipagkakatiwala din po sa atin ng Panginoon. Kung hindi po natin sila kayang i-win, kung hindi po natin sila kayang pangalagaan, ang consolidate ay pangangalaga. Nakuha niyo po? Kung hindi po natin magagawa po yan. Kaya nga sa tutulan po, ang pagiging tatay hindi po biro. Kapag hindi ka marunong magsalita, wala, hindi mangyayari. Ang mangyayari. Ang isang nanay, kung hindi rin marunong magsalita, marunong man magsalita pero kung hindi pakinggan, dapat may dating, may power ang salita. Tulad ng salita ng ating Panginoon Kristo. Na kung saan pag napakinggan, namamangha ang maraming tao nakakapanginig. Tama po ba? Magkakaroon lang ng kapangyarihan ng ating salita kung tayo ay sinasamahan ng banal na Espiritu Santo. Na kapag ka nagsalita ka, yung matigas na puso, lumalambot. Yung isip na baluktot, tumutuwid. Nakuha niyo po ba? Kaya nga napakahalaga po niyan. Patutulan po, napakaligaya ko po ngayon na nakasama ko aking asawa, yung aking mga anak. Amen. Kung hindi ko pa sabihin, sige, ang hindi sasama, walang baon. Talaga namang hindi biro. Magandang plano at strategy po. Tama po ba? Amen. Pagka sinabi natin sa asawa natin, sige, pag hindi ka nagsimba, bahala ka.
Sa ating mga anak, mga nanay, mga tatay, plano at strategy ang ating kailangan. At sa ating asawa na parang hindi natin madala sa Panginoon, ayan na, ibinibigay na ng Panginoon. Nasa atin na pong mga kamay ang ating plano at strategiya na ibinibigay ng Diyos. To win, and then to consolidate. Alam niyo po, maraming gagawing hadlang ang kaaway. Andyan ang trabaho, andyan ang maraming gawain sa bahay, at marami pang mga bagay na ipapakita sa ating Satanas para hindi mo magawa ang mga bagay kung yan. Kasi minsan ang sarili natin kailangan pa nating i-win. Tama po ba? Amen. Bakit pati sarili natin? Tama. Kasi walang ibang mahirap na kalaban, hindi sa Satanas, kundi ang ating sarili. Nakita niyo po ba yon? Amen. Sarili na nga lang natin, baka hindi pa natin ma-win papunta sa Panginoon. Kaya napakahalaga po niyan. At kung maintindihan po natin, yan tong consolidate, nais ng Panginoon, sa lahat ng nawin, walang mawala. Ano sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Ayaw niya na kahit isa ay mayroong mapahamak, mapuntang impyerno. Ang nais ng Diyos, lahat ng tao ay pumuntang langit. Kaya nga, hanggat hindi natin naisa sa puso ang to win, to consolidate, nanganganib ang ating mga kakilala. Nanganganib ang ating mga kamag-anak. Nanganganib ang ating mga kapamilya. Tama po ba? Amen. At ang ating mga kapitbahay ay dapat maabot din po natin. Ngayon, kung nagawa na po natin yung mga bagay na yan, wala na po tayong pananagutan po doon. Sabi sa Book of Ezekiel, na kapag napaalalahanan natin sila, hindi na natin pananagutan ang kanilang dugo at buhay sa harap ng Diyos. Ngunit kung hindi natin nagawa na sila ay paalalahanan, bilang tayo na nakakaalam ng mabuti at tama, may pananagutan tayo sa harap ng Diyos. Nakuha o nakukuha? Yun po ang naisipaalam sa atin ng Panginoon. Pangatlo, sabi po doon, sa ating babasahin, sabi doon, kung wala pa silang napapakinggan, tungkol sa Kanya, paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral? Yun ang problema. Pangatlo, sabi po doon, ay to disciple. Kaya nga kailangan mag-disciple. Kasi ang disciple, kapag hindi po nakarating ang isang kaluluwa o isang tao sa bagay po na yan, hindi niya magagawa yung sinabi sa dulo. Sabi doon, paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral? Siyempre, kailangan ng disciple. Ang disciple ang makakagawa para may mga ngaral. Paano yung ating pinag-uusapan kung hindi mangyari? At ang sasabihin ng atin sa JCLM Sokol Church, hindi. Ayoko maging cell leader. Ayoko ma-disciple. Attend lang ako, uupo lang ako. Makikita po natin, napakahalaga po niyan. Kasi ang pagka sinabing to disciple, hashtag to train the harvest. Sige, pakibaba po. Kailangan mong daanan yan. Yan training na kung saan ay uhubugin ang iyong buong pagkatao. Tama po ba? Amen. Kung ang lahat ng atin sa JCLM ay puro member, sino ang mag-win? Sino ang magko-consolidate? Sino ang magdi-disciple? Kaya nga lumalago ang isang church dahil mayroong na-disciple. Dumaan sa matinding training. Ngayon, may nagde-destiny 3 na po tayo. Ewan ko lang po kung naunawaan na po nila kanilang kalalagayan. I hope and I pray na nandun na sila sa training stage nila na kung saan mula sa winning stage, consolidation stage, ay nakarating na sila sa disciple stage na kung saan dumadaan po sila sa training. Bakit po kailangan dumaan sa training?
para ihanda ka ng Panginoon sa matinding laban, sa matinding giyera ng buhay. Ngayon, kung hindi po kayo dadaan sa training, paano po kayo magtatagumpay? Totoo po ba lahat ng tao matagumpay dumaan sa training? Amen. Alam niyo po, ang isang worker, ang training niya mag-aral ng ilang taon. Ilang taon po ang pag-aaral ng isang worker? Maaaring merong 10 years, 15 years. Kasi mula kinder, diba, ang dami. Parang kulang-kulang 20 taon ng pag-aaral ng isang tao. Tama po. Eh talaga namang, pag hindi ka pa nahubog po doon, ay talagang ewan na lang. Napakahalaga po ng ating pinag-uusapan. Ngayon, kung nangangarap po tayo na talagang maging mahusay at magaling po tayong tao, leader, ay dapat dumaan po tayo dyan. Tama po ba? Amen. Sa mundo nga pong ito, ang hahanapin talaga sa'yo, training eh. Amen. Isang requirements na kung saan hinahanap ng isang kumpanya o kung saan ka man namamasukan, ay yung training. Eh bakit yung training kay Lord parang baliwala? Hindi ba natin alam na ang training kay Lord, siya ang the best training na ma-experience natin sa ating buhay. Minsan pa, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Yan po ang truth. Ang abal lingkod po na ito ay dumaan po dyan. Kaya ko po nasasabi at ipapangaral po yan dahil ang abal lingkod po na ito, ang nag-train, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Sa dami ko pong experience ng training, ay talaga namang hindi po biro. Actual training na makakasalamuha mo ang mga taong hindi tama ang pag-uugali, mga taong baluktot ang pag-iisip, talaga madidisciple po kayo. Talaga sasabihin mo, Lord, salamat po kay Juan. Dahil sa kanyang pangit na ugali, nakita ko po ang aking ugali. Mas mabuti pa po pala ako kahit papaano. Tama po ba? Amen. Eh kaya lang, kung aawayin natin si Juan, paano ka madidevelop ang iyong pagkatao? Kaya makita po natin, tinuturo po sa atin ng Panginoon, dapat maabot mo po yan. Na kung saan, hindi ka lamang dumaan sa disciple, yan po ay mga young adult na, or adult na po yan. Nakita nyo po paglago nyo? Mula sa pagiging infant, o mula sa death, patay. Siyempre, pag hindi ka pa baby, patay ka. Pagka infant, o baby ka na, nagiging youth, di ba? Yan, magiging disciple ka na, ang stage nyo po niyan ay nagmamature na po kayo ng kaunti. E paano pa? Kung yung susunod na proseso ay maabot po natin. Ano kasunod niyan? To send. Tingnan po natin sa verse 15. Sabi po doon, at paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Ayon sa nasusulat o kay Inam, na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita ng salita ng Diyos. Ang pang-apat ay to send. Sino nga ba ang susuguin ng Panginoon? Sino mga ngaral? Eh ngayon, kung puputulin natin sa ating henerasyon, ititikom natin ang ating mga bibig at hindi natin ipapahayag na ang ating Panginoon Jesus ay nabuhay, namatay at muling nabuhay. At tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Tayo ay inibig ng Diyos. Sino ang magpapahayag? Sino ang mga ngaral? Di ba napakagandang problema? Na sinulusyon na ng ating Panginoon Kristo na kaya niya ginawa at ginampanan ang pagbumodelo. How to win, how to consolidate, how to disciple, how to send. Isinend po ba ang 12 disipulo? Yes. Sinugo po sila. Before siyang umakyat sa langit, sa amang nasa langit, sinugo niya ang kanyang mga disipulo. Para ano? Hindi para tumambay, kundi para mag-win, mag-consolidate, mag-disciple, at mag-send din po ng mga na-train na disciple.
Pagka sinabing to send, is syempre, madaling intindihin, to send the harvest. Bakit harvest? Alam niyo po, sa bawat salita na ating binibitiwan, sa pagbuka ng ating mga labi, ang mga salita na punong-puno na dapat panampalatayanan, ito ay natatanim hindi lang sa isip, kundi sa puso ng tao, na ito ay sabi salita ng Diyos, tumutubo, lumalago, at namumunga ng ilan? 30, 60, at 100 ibayo. Ngayon, kung hindi po mangyayari na walang mangangaral, ang tanong, sino ang mangangaral? Kung hindi ka dumaan sa proseso pong yan, ang kalalagayan po natin, tayo ay takot. Tayo ay nahihiya. Tayo ay walang confidence na talagang ipahayag ang kabutihan ng ating Panginoon. Tama po ba? Kaya naman sa araw po na ito, ipinapaunawa po sa atin ng Panginoon na para ma-develop ka, para mag-mature ka, para talagang mag-grow ka, dapat makita po natin ang ating sarili. Asa na ba ako? Nandun pa rin ba ako na dapat akong iwi ng aking cell leader? O cell leader na ako, dapat pa ba ako i-follow up ng aking primary 12? O primary 12 na ako pa ba ay dapat i-follow up ng aking pastor? Yan po ang mga questions po dyan. Kaya nga minsan nakikita ko po ang isang cell leader ay hirap na hirap kasi nga po hindi alam ang mga proseso po ng Panginoon sa bagay po na yan. Na hindi niya naigagay papunta sa tama ang kanyang mga cell member na kung saan dapat ikaw ay dumaan sa winning stage. Ikaw ay dumaan sa consolidation stage. Ikaw ay dumaan sa disciple stage at sending stage. Kaya nga kapag ka nalaman po ng cell leader po yan, wala ng cell leader na iiyak. Tama po ba? Maaaring hindi ka napagtaguan ng mga cell member mo na kung saan, alam mo kung saan mo sila dadalhin. At hindi ka bulag kung saan sila papunta. Hindi sa bangin, kundi papunta doon sa magandang buhay po nila na kung saan sasabihin po natin sa kanila na ito ang dapat mong tahakin. Why? Kasi kung hindi po mangyayari po sa kanilang buhay po yan, maaari po silang dalhin, akayin ng kaaway ng Satanas papunta sa kapahamakan. Tama po ba? Sa ating pong konklusyon, sabi sa Roma chapter 10 verse 16 to 17, sabay-sabay po natin basahin. Sabi diyan, ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaiah, Panginoon, sino ang naniniwala sa sinabi namin? next, kaya Kaya ang pananampalataya ay buwan ng makikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. pwede po ba natin ulitin? Isa pa? Sabay-sabay. Ngunit, Hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaiah, Panginoon, sino ang naniniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. alam niyo po, yan po ang kulang. Kaya minsan, hindi makarating ang isang tao sa harap ng Panginoon. Napipigilan ang mga dapat mangyari sa buhay ng tao. Ngayon, ang malaking pagkukulang ng mga disciple ay inilatag na ng Panginoon. Hindi magawang mag-win. In how many months na andiyan sila sa Sokol, walang blueprint? Tama? At makikita po natin na kahit na tayo ay gumagawa, kumikilos, ang kaaway ay humahadlang. Nakita po natin, ang isang kapatid natin kanina, nakita namin ni Tatay Emo, nangako. Sa mga susunod na linggo ay attend po siya. I hope and I pray na talaga maka-attend niya po. Mahirap pag isang tao ay nakakilala na sa Panginoon at tumanggap na.
ang isang masamang espiritu ay alis sa kanyang pagkatao. Ngunit pag tumalikod siya sa Panginoon, yung masamang espiritu na ito ay papag-alagala lamang at pagbalik nun sa taong kanyang inalisan, magsasama pa ng 7 masamang espiritu at doon na magdodorm. Doon na mag-i-stay. Yung dating kalalagayan ng isang taong makasalanan, lalong nagiging worse ang kalalagayan ng kanyang buhay na kung saan lalong sumasama ang kalalagayan ng tao ito. Imaginin po natin. Kaya nga napakahirap pong tumalikod sa Panginoon. Kasi lalong lalala at lulubha ang ating kalalagayan sa ating buhay. Kaya nga kung makikita po natin, napakahalaga ng disciple. Kung walang disciple, sino ang gaganap sa ipinagagawa ng ating Panginoon? Hindi lang si pastor. Kaya makikita po natin, napakaraming sa leaders ang dapat ma-raise up dito sa JCLM Sukol. Tama po ba? Ngayon, kung hindi po natin magagawa na tayo po ay mag-win, mag-consolidate, mag-disciple, wala pong maisasend. Kaya nga ang tanong ni Isaias o ni Pablo, sino ang naniniwala? Tanungin nyo nga po katabi nyo, naniniwala ka na ba? Baka sumagot ng hindi pa yan. Alam nyo po, napakahalaga po niyan. Kaya nga, kapag ka ikaw ay naniniwala sa ipinangaral ng ating Panosus, yan po ang napakahalaga. Kaya nga binabanggit po dyan, papaano nga kung wala nangangaral? Sino makakapakinig? Tama po ba? Yun nga may nangangaral na, ang sabi po doon, hindi pa naniniwala papaano pa kung wala nangangaral? Pero, alam nyo po, kung babasahin pa po natin ang karugtong niyan, walang ligtas ang tao sa Panginoon, pagharap niya. Dahil ang salita ng Diyos ay napakalapit sa tao. Lalo ngayon, sa social media, ang dami nang nangangaral. Wala na tayong idadahilan sa Panginoon na, Lord, hindi ko po napakinggan. Katulad ng hinahing ng taong mayaman. Naalala nyo yung kwento ni Lazaro at ng mayaman? Si Lazaro napunta sa Abraham bosom, pero siya, napunta siya sa paghihirap, sa Hades, simbolo ng impyerno. Na kung saan ni-request niya kay Amang Abraham na yung kanyang mga kamag-anak ay pangaralan ni Lazaro, buhayin si Lazaro muli. Imagine yun. Nagre-request siya, pero sabi nga ni Amang Abraham, ang naririyan ay hindi na pwede pumarito. At nung narito ay hindi na pwedeng pumariyan. Period. Hindi koma ha, period. Yun yung pinaka-end. Kapag ka ang tao ay namatay, period. Ang kasunod noon ay paghuhukom o paghatol. Nakita po natin sa kwento kay Lazaro at mayaman. Kaya sa ating buhay, kaya tayo iniwiwin, kinoconsolidate, dinidisciple para tayo ay ma-develop. Kaya nga ang title na ibinigay ng Panginoon ay Disciple Development. Tingnan po natin ang ating mga sarili ngayon. Na-develop ka na ba? Nag-grow ka na ba? Nag-matured ka na ba? O baka hindi ka ma-develop dahil sarado ang iyong isip, sarado ang iyong puso, ang mata mo ay nakapikit, bulag sa katotohanan, at ang iyong pandinig ay hindi mo marinig ang tinig ng Diyos. Kahit na anong turo ng cell leader mo, parang baliwala. Baka ikaw ito. Kinakausap ka ngayon ng ating Panginoon. Kapag ka ikaw ay teachable, nakikinig ka kay pastor, nakikinig ka sa primary 12, nakikinig ka sa cell leader, alam niyo po, mapalad ka. Sabihin niyo po sa katabi niyo, mapalad ka. Ikaw yung kauna-unahang pagpapalain ng Panginoon. Why? Kasi yung ma-develop pa lang ang iyong pagkatao, isa ng napakalaking pagpapala. Yes, hindi pa tayo perfect ngayon. Pero sa habang dumadaan ang panahon, dapat ma-develop po ang ating pagkatao. Hindi ka manatili sa winning stage. Hindi ka manatili sa consolidation stage. Hindi ka manatili sa disciple stage, kundi makarating ka sa sending stage. Why? Kasi ang problem,
Sino ang mga ngaral kung walang susubuin? Nakikita niyo po yun? Kaya nga kung andyan po, ipinalagay ko po sa anak ko yung cycle ng discipleship to develop. Sige nga po. Wow, ang laki, di po ba? Kung makikita po natin, yung unang kalalagayan ng tao ay, ano nakalagay? Dead. Patay. Anong patay? Spiritual. Pagka sinabing patay sa spiritual, ito ay walang relasyon sa Diyos. Kaya nga tayo nag-win para ang tao ay magkaroon ng relasyon sa Diyos. Yung nasirang buhay ay i-restore ng Panginoong Hesus. Paano marirestore ang buhay ng isang tao kung hindi siya maniniwala na mayroong Panginoong Hesus na namatay at muling nabuhay para mabago ang kanyang buhay? Mula kay Eva at kay Adan, kung babalikan po natin ang Book of Genesis, ang unang tao ay sumuway sa utos ng Diyos. Nasabi ng Panginoon, kay Eva at kay Adan, huwag niyong kakainin ng bunga ng punong kahoy na ito pagkakilala na mabuti at masama. Ano ginawa? Sumuway. Ano bunga ng pagsuway? Kamatayan. Ang kamatayan ay hindi sila namatay pisikal, ang kaluluwa nila ay hindi rin, ang namatay sa kanila ay ang kanilang espiritu na kung saan si Eva at si Adan, ang unang tao, ay nawala ang relasyon sa God the Father. Paano may babalik ang relasyon ng tao sa Diyos kung siya ay patay spiritual? Sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Kristo at sa pamamagitan ng pananampalataya ng tao sa ating Panginoon Jesus. Nakukuha o nakukuha? Iyan ang kalalagayan ng maraming tao. Sila ay spiritually dead. Patay po sila. Kaya pag may nakausap po tayong tao, ma-identify po natin sila kung buhay ang kanila spiritual o hindi. Makikita po natin yan. Pag ang salita nila, ang pag-iisip nila, ang kilos nila ay malayo sa kalooban ng Diyos, sila ay spiritual death. Yan po ang kalalagayan. Ano dapat mangyari sa kanila? Makaranas sila ng pakibaba. Yung pula. Hindi makita. Ano ang dapat ma-experience nila? Dapat silang maipanganak sa Espiritu. Born again. According to John chapter 3 verse 1 to 8, sabi ni Jesus Christ kay Nicodemo, unless the man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yan po ang kalalagayan ng tao. Kaya nga makikita po natin ang kailangan gawin ng mga disciples ay to share. Yan po ang unang gagawin sa cycle. Kaya lang, kung walang magbabahagi, mga ngaral, papaano sila mabubuhay? Kaya nga sabi doon, ipatuto mo ang iyong buhay. Share your life. Kaya mo bang ibahagi ang iyong buhay para sa iba? Amen. Yes, you can win. Sa pamamagitan, show yourself to others. Na kung saan, isineshare mo ang buhay mo sa iba. Hindi mo ipinapako ang iyong sarili, hindi mo ipinahampas, hindi ka nagbuhat ng krus, pero sa pagbabahagi mo ng kabutihan sa iba, nasabi dyan, at sa pagbabahagi ng katotohanan, at sabi doon, sa pagbabahagi ng ginagawa mo everyday, na nakikita nila nagbabasa ka ng Bible, nananalangin ka, at ginagawa mo, uma-attend ka sa mga gawain ng Panginoon, that a simple sharing, na nagtataka sila, kung saan ka pupunta, Sister Mary Ann? Di ba? Nakikita niyo po ba yon? Saan ka papunta? Marie, may mga taong nakakakita po sa atin. Kaya lang, kung walang impact ang ating buhay, sabi niyo po, impact. Impact. Magiging impacto. Tama po ba? Yun po ang kalalabasan. Kaya nga po makikita po natin yung influence ng buhay po natin, kaya ka nagsishare. Kaya lang, kung hindi nga po nabago ang ating pagkatao, ay mahihirapan po talaga tayo. Tayo mismo magsasabi, nahihiya ako, takot ako. At yung nakakilala sa atin, paano natin sila babahagi na kung alam nilang sira ang ating buhay? Tama po ba? Kaya nga sabihin niyo po sa katabi niyo, ayos-ayos din. Nawala. Balikan po natin, hindi ko tayo tapos.
Napakahalaga po nun. Nandun pa lang po tayo sa unang cycle. Ang kalalagayan po noon ay mula sa pagiging dead, ay infant yata tayo nakalagay doon. Sayang na. Sana may balik. Malaki matututunan po doon. Yung cycle po na yun ay napakahalaga. Nandun pa lang po tayo sa una, ayaw na ipalabas ng kaaway. Tama po ba? Napakahalaga po noon. Ano nangyari? Ano nangyari? Yan. Dapat po maibalik. Kasi sayang. May natututunan po ba? Nakikita nyo na po buhay nyo? Yun po yun. Sana maibalik. Kasi nga po, yun yung cycle ng buhay spiritual. Mula doon sa winning stage, punta ka sa consolidation stage, disciple stage, sending stage. Kaya nga sinasabi, ang dami nagre-reklamo, babalik na lang ako sa lumang simbahan. Ang dami namang pinapagawa dito. Ang dami namang, di ba, halos parang araw-araw nasa church ka na lang. Pero hindi po. Alam niyo po, napakahalaga po nitong ating pinag-uusapan na kung saan kapag hindi po kayo nakarating sa sending stage, madali po kayo ilalampaso ng kaaway ng Satanas. Yan ang ayaw ni Satanas na maabot nyo sa buhay. Yung ma-develop kayo as a disciple. Kasi pagka ikaw ay naging disciple, magagawa mo na ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi ka naiyakin. Tama po ba? Maraming mga tao iyakin. Iyakin. Totoo po ba ang baby iyakin? Pag nagutom? Pag naihi? Pag nadumi? Lahat. Dadaanin niya sa iyak kasi hindi pa makapagsalita. Ganon din ang mga baby spiritual. Mga iyakin pa po yan. Kaya nga napakahalaga nitong ating pinag-uusapan. Tutuloy po natin yan. Hindi po tayo matatapos hanggat wala po. Kaya mag-overtime po tayo. Para makita po natin, kasi napakahalaga po nito. Baka mamaya, sisihin niyo po ako. Si Tatay Benji, hindi naman tinuro eh. Pinaalam po sa akin ng Panginoon yan. Ayun na po. Nakita na po natin yung kalalagayan. Ano daw lagay? Language and behaviors characterized by ignorance. Ignorante. Baka iyan ay talagang nakakapakinig ng salita ng Diyos pero baliwala. Nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi naman makaunawa. Tama po ba? Ayun yung ignorance. Ignorante. At talagang hindi alam ang ginagawa sa buhay. Kaya kung walang magmumodelo para mag-share ng kanyang buhay, mag-share ng katotohanan ng salita ng Diyos, at mag-share ng kanyang mga ginagawa, bakit siya lumago? Wala pong susunod. Ikalawa, puntahan po natin yung kabilang cycle. Next, ayan. Anong gagawin? Anong ginawa? To connect. Sabihin natin yung to share, to win yun. Tama po ba? Yung to connect ay to consolidate. Kaya makikita po natin, siya po ay child na. O bata na, tama po ba? Ito na po yun, ang kalalagayan niya. Anong ginagawa? Sabi doon, connect to purpose. Ano ba talaga? Bakit ba ako nandito sa mundong ito? Ano ba talaga gagampanan ko sa buhay ko? Ano daw? To connect sa purpose. Ano purpose? Ano purpose? O, diba? Limot na. Ano purpose ng buhay? To loving God, to loving people. Diyan namatay at nabuhay ang ating Panginoon Kristo. To loving God, to loving people. Horizontal relationship, vertical relationship, and horizontal relationship.
Ang purpose, hindi dapat malimutan bakit ka nasa mundong ito, nag-exist ka. Ang purpose mo, mahalin ang Diyos at mahalin ang kaya ka nag-win. Kasi love mo si Lord, love mo ang iyong kapwa. At sabi doon, connect to others. Doon lang ako, na-attend tayo sa cell group, kaya tayo nagsa-cell group, hindi para ikaw lang ang cell group ng cell leader, kundi group. Ikino-connect ka sa ibang tao na kung saan napakahalaga. Tama po ba? Ang group sa church ay cell group at Sunday cell celebration. Meron ba sumisimba na isa lang? Kailangan natin ng fellowship. Sabihin niyo po, fellowship. Ayan, dyan po tayo nauhubog. Pangatlo ay connect to God. Hindi lang kay pastor natin sila i-connect, kundi hindi lang kay sa leader, kundi sa Panginoon. Nakuha niyo po ba? Yan yung ikalawang cycle. Pumunta tayo sa ikatlong cycle. Dito po sa cycle po na yan. Ayan, buti na lang, galing na niya. Anong cycle? Minister na. Ito na po yung disciple. Nakuha niyo po ba? At tingnan po natin yung nasa connect. Sabi doon, language and behaviors characterized by self-centeredness. Laging ako, akin. Yung palang kalalagayan nung ikinoconnect. Nagiging makasarili pa siya. Kaya siya ikinoconnect para makarunong siya makipag-socialization. Tama po ba? Hindi yung sarili niya lang, laging lunar. Ito, sa pangatlong stage ng cycle, sabi doon, minister ka na. How can you minister? Paano ka makakapag-ministeryo kung hindi ka naman dumaan doon sa unang at dalawa na yun? Kaya, sa pangatlo, makikita natin, nag-grow na siya as a young adult na po siya. Paano po? Sabi doon, equip for ministry. Kaya may ministry po tayong sinasalihan. Tama po ba? Amen. Kaya, pag dumaan ka sa church na ito, dapat makapasok ka doon sa ministry. May ministeryo kang gagampanan. Sumunod, provide ministry opportunities. Yun na nga po yung ministeryo na ating lalahukan. Ito man ay media, o ito man ay sunshine, finance, o ano pa man. Ang pangatlo, sabi doon, restore and release to do ministry. Talagang bibitiwan ka na, nagampanan mo yung ministeryo, lalo tigit ang pagiging cell leader. Papaano pa kung mag-next level pa, hindi natin alam kung sino, maging pastor ka pa o pastora. Yan ang ministeryo na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Mula sa pagiging infant, naging child, naging young adult, and then sa last cycle, pakitingin niya. Teka, basahin po na ito. Language and behaviors characterized by service, tama po ba yan? Service, God-centeredness, other-centeredness. Hindi na nakatingin ka lang sa sarili mo, kundi sa Panginoon at sa ibang tao. And then sa last cycle, ayun na yung pinaka main objective and purpose ng Panginoon sa ating buhay. Pagka sinabing disciple na po, sabi po dyan, ikaw ay nagiging parent na spiritual, tawag sa'yo nanay o tatay. Pagka nanay, babae, pag tatay, babae, spiritual. Yan po ang ating kalalagayan. Gusto niyo po ba manatili kayo rito? Dito? Dito? O dito? Dito na po tayo, makarating po tayo dyan. Totoo po ba na isang baby hindi pwede manatiling baby? Amen. Darating siya sa pag-aaral, magtatrabaho, magpapamilya. Tama po ba? Walang nangarap na tao na manatiling single, kundi nangangarap sila na magkaroon din ng sariling pamilya. That is our spiritual family. Na kung saan ikaw na ay isang tatay o nanay sa spiritual, na huwag po kayong papayag na dadaan kayo sa mundong ito, hindi kayo nagkaroon ng anak. Tama po ba? Malungkot pag walang anak. Tama po ba? Amen. Kaya, alam ko, may mga nangangarap dito magkaanak. Amen po ba? Ayan na po. Mas maganda makita ni Lord, spiritual baby muna ang inyong hangarin. Sabi po dyan, una, release to disciple others. Isinesend na po talaga kayo dyan. Para mag-disciple naman ng iba. I-disciple ka, tapos ayaw mo naman mag-disciple. Tama po ba? Dapat,
yung cycle hindi maputol. Kung paano ka na-disciple, dapat mag-disciple ka rin. Then, engage a model discipling. Ikaw na yung gaganap, magpapakita na as a cell leader, ay talagang makapag-model po kayo. At sumunod, explain discipleship process. Iyan na po yan. Paano tayo magdi-disciple? Merong proseso. Hindi instant ang pagiging pastor. Hindi instant ang pagiging cell leader. Pagka-instant, focus po yun. Tama po ba? Dito ay lagi tayo nakapokus, hindi po tayo focus ang ating buhay. Pag tayo ay nakapokus sa ating Panginoon Kristo, hindi na tayo magiging focus. I hope and I pray na naunawaan po natin yung itinuro sa atin ng Panginoon. Lalo natin naintindihan na how to win, how to consolidate, how to disciple, how to send. Kaya ngayon po, I hope and I pray sa tulong ng Panginoon, lalago ang JCLM Sokol Church. Tanungin nyo nga po katabi nyo, handa ka na ba?